Ang taba mo na Maria, hindi na kita type. 7 salita lang. Pero sapat na para dumurog ang mundo ni Maria de la Cruz. Nakatayo siya sa harap ng salamin. 200 kilos, umiiyak, hawak ang damit na binili para sa anniversary nila. Pero ang asawa niya, si Ramon, ay nagsasabing alis na siya. May bago na. May mas maganda. May mas payat. Ramon, higpin niya lumapit, hinawakan ang braso ng asawa. Mahal mo pa ba ako? Umiling si Ramon. Walang awa, walang pagsisisi. Hindi na Maria, wala na akong nararamdaman. Paano ako mai-in-love sa taong hindi man lang kayang alagaan ang sarili? At sa sandaling iyon, naramdaman ni Maria ang pinakamalalim na sakit. Ang sakit ng pagkawala ng pagmamahal, ng pagtanggi, ng pagiging hindi sapat. Pero hindi niya alam na ang gabing iyon, ang gabing naiwanan siya, ay magiging simula ng pinakamahalagang journey ng kanyang buhay. Ang journey mula sa 200 kilos, papunta sa korona ng kagandahan. 3 taon bago ang gabing iyon, si Maria de la Cruz ay dati-dating maganda. Hindi kagaya ng mga artista pero may sariling ganda. Morena, matingkad ang mga mata, maganda ang ngiti. Mga 55 kilos lang, fit, healthy. At si Ramon Alvarez, ang lalaking naging asawa niya, ay nag-promise na mamahalin siya forever. Walang kondisyon, walang hangganan. Pero ang forever ay may expiration date pala. Nagsimula ang pagbabago pagkatapos ng kasal. Una, nag-stop si Maria sa trabaho. Sabi ni Ramon, ako na ang bahala sa gastos. Ikaw mag-alaga ka lang sa bahay, sa akin. At ginawa ni Maria, naging may bahay siya. Nagluluto, naglalaba, naglilinis. At sa pagluluto natuto siyang kumain ng marami. Lalo na kapag stressed, lalo na kapag mag-isa lang sa bahay. Pangalawa, nanganak siya ng 2 bata, si Luis at si Sofia. At pagkatapos ng bawat panganganak, tumaba siya. Hindi na bumalik ang dating katawan. At imbis na mag-exercise, nag-focus siya sa pag-aalaga ng mga bata, sa pagpapakain sa kanila, sa pagsisiguro na masaya sila. At sa proseso, nakalimutan niya ang sarili niya. Pangatlo, si Ramon ay unti-unting naging cold. Dati, laging niyayakap si Maria. Laging sinasabing maganda siya. Pero ngayon, walang yakap. Walang compliments. Minsan, tumingin si Ramon sa kanya na parang disgust. Maria, ang laki mo na, sabi nito isang araw. Pagod na akong tingnan ka. At sa halip na magalit, nag-apologize si Maria. Pasensya na Ramon, babawasan ko na ang kain. Mag-e-exercise na ako pero hindi niya nagawa. Dahil sa totoo lang, hindi niya alam kung paano magsimula. At dumating ang araw ng kanilang 7th anniversary. Nag-prepare si Maria, nag-order ng cake, nagluto ng favorite food ni Ramon, bumili ng damit na akala niya ay bagay sa kanya. Pero nang umuwi si Ramon, wala siyang dala. Walang bulaklak, walang regalo, walang ngiti. Ramon, tawag ni Maria, lumapit. Happy anniversary. Tumingin si Ramon sa kanya, at sa mga mata nito nakita ni Maria ang totoo. Wala nang pagmamahal. Maria, sabi ni Ramon, huminga ng malalim. Kailangan nating mag-usap. Naupo silang dalawa sa sala. Ang mga bata ay tulog na sa kwarto. Maria, simula ni Ramon, walang emosyon. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya ang buhay na to. Hindi ko na kaya na makita kang ganyan. Ganyan? Tanong ni Maria, nanginginig ang boses. Ano nang ibig mong sabihin? Ang taba mo na, sagot ni Ramon, walang paligoy-ligoy. 200 kilos ka na. Hindi ka na gumagalaw. Puro kain ka lang. At ako ay nahihiya na. Nahihiya na daling ka sa labas. Nahihiya na sabihin na asawa kita. Napaluha si Maria. Ramon, nag-aalaga lang ako sa bahay. Sa mga bata. Para sa'yo, para sa akin? Putol ni Ramon, tumawa ng mapait. Maria, kung para sa akin, dapat inayos mo ang sarili mo. Dapat nag-effort ka. Pero hindi. Kaya ngayon wala na akong nararamdaman. Ramon, mahal pa ba kita? Tanong ni Maria. Desperado na. Tumayo si Ramon, lumapit sa kwarto, kinuha ang maleta na nakapak na pala. Hindi na, Maria. May iba na ako. Mas maganda, mas payat, mas deserving. At lumabas siya ng bahay, sumakay sa sasakyan at umalis. Naiwan si Maria, umiiyak, nanginginig, walang magawa kundi yakapin ang sarili at magtanong, bakit? Anong kulang sa akin? Kinabukasan gumising si Maria sa tunog ng iyak ng mga bata. Mama, nasaan si Papa? Tanong ni Sofia, 6 na taong gulang. Mama, bakit umalis si Papa? Dagdag ni Luis, 8 taong gulang. Ngumiti si Maria. Ngiti na puno ng sakit pero pinilit para sa mga bata. Wala lang, mga anak. May trabaho lang si Papa.
Babalik din yun. Pero alam niyang hindi totoo. Alam niyang tapos na. Alam niyang iniwan na siya. Kinagabihan nang matulog na ang mga bata, tumayo si Maria sa harap ng salamin. Tiningin niya ang sarili. 200 kilos, malaking tiyan, malaking braso, malaking hita. Ang mukha ay payat pa rin, pero ang katawan ay parang hindi na siya. Parang hindi na siya ang dating Maria. Sino ka? Tanong niya sa reflection. Paano ka naging ganito? At sa sandaling iyon may naramdaman siya, galit. Hindi kay Ramon, kundi sa sarili. Hayaan ko bang mangyari ito? Hayaan ko bang mawala ang sarili ko? Hayaan ko bang maging excuse ang pag-aalaga sa pamilya para kalimutan ko ang sarili ko? At sa gabi na iyon, gumawa siya ng desisyon. Babaguhin ko ang sarili ko. Hindi para kay Ramon, hindi para sa iba, kundi para sa akin, para sa mga bata ko, para ipakita kung kaya ko. Pero ang tanong, paano? Kinabukasan, nag-research si Maria sa internet, weight loss programs, diet plans, exercise routines. Lahat ng nabasa niya ay nakakatakot. Nakaka-pressure, parang imposible. 200 kilos ako. Paano ako magsisimula? Pero may nabasa siyang isang quote na nag-stick sa kanya. The journey of 1,000 miles begins with a single step. At kaya, gumawa siya ng simpleng plan. Step 1. Bawasan ang kain. Walang soft drinks. Walang junk food. Mas maraming gulay at prutas. Ang step 2, maglakad. Kahit 10 minuto lang sa simula, basta magsimula. Step 3, maghanap ng support. Kahit sino, kaibigan, pamilya, online community. At simula kinang araw, nagsimula si Maria sa kanyang journey. Pero ang unang araw ay napakahirap. Gumising siya ng maaga. Sinubukan maglakad sa labas ng bahay. Pero pagkabukas pa lang niya ng pinto, narinig niya ang mga kapitbahay na nag-uusap. Uy, si Maria. Ang laki na niya. Oo nga. Kaya siguro iniwan siya ni Ramon. Kawawa naman. Pero kung ako rin sa lalaki, mahihiya rin ako. Pumalik si Maria sa loob ng bahay, umiiyak. Hindi dahil sa mga sinabi nila, kundi dahil sa katotohanan. Totoo ang lahat, tama sila. Malaki na ako. At kawawa ako. Pero sa halip na sumuko, nag-decide siya, hindi ako magpapatalo. Ipapakita ko sa kanila. Ipapakita ko sa mundo. Ipapakita ko sa sarili ko. Kaya ko. At sa gabi na iyon, nag-post si Maria sa Facebook. Isang simpleng message. Iniwan ako ng asawa ko dahil sa timbang ko. 200 kilos ako. Pero alam ninyo ba? Hindi ako susuko. Simula ngayon, babaguhin ko ang sarili ko. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Para sa mga anak ko. At para ipakita na kahit gaano ka nabigo, kahit gaano ka nasaktan, kaya mo pang bumangon. Wish me luck. At sa loob ng ilang oras, milyon-milyong reactions. Milyon-milyong comments. Go Maria. Kaya mo yan. Proud ako sa'yo. Hindi ka nag-iisa. You inspire me. Ako rin magsisimula na. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Maria ang isang bagay na matagal nang nawala. Pag-asa. Ngunit ang journey ay hindi madali. Ang unang linggo pa lang ay puno na ng pagsubok, ng sakit, ng pagdududa, at sa susunod na kabanata, makikita natin kung paano haharapin ni Maria ang pinakamahirap na parte, ang pagsisimula. Ang unang linggo ay napakahirap. Gumising si Maria ng 5 a.m., first time sa loob ng 3 taon. Suot niya ang lumang jogging pants na halos pumutok na sa laki, at isang oversized shirt. Ang balak, maglakad ng 10 minuto sa loob ng village. Pero pagbukas pa lang niya ng gate, nanginig ang tuhod niya. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa hiya. Makikita ako ng mga tao. Makikita nila kung gaano ako kalaki. At tatawanan nila ako. Pero naalala niya ang post niya sa Facebook. Naalala niya ang libu-libong tao na nag-comment, nag-encourage. Naalala niya ang mga bata niyang natutulog pa sa loob. Para sa kanila. Simula ngayon para sa kanila. At naglakad siya. 10 minuto lang. Mabagal. Nahihirapan. Halos walang hininga pagdating sa bahay, pero ginawa niya. At iyon ang importante, kinabukasan naglakad ulit siya. At kinabukasan. At sa loob ng unang linggo may napansin siyang pagbabago. Hindi sa timbang kundi sa pakiramdam. Mas gaan ang pakiramdam. Mas masaya. Mas buhay. Pero ang pagkain ay isa pang laban. Dati ang breakfast ni Maria ay 3 plato ng kanin, 2 itlog, tosino, at hotdog. Ngayon sinubukan niyang bawasan 1 plato lang, walang kanin, gulay at itlog lang. At sa unang kagat naramdaman niya ang kawalan. Kulang. Gutom pa ako. Gusto ko ng mas marami pero pinilit niya. Ininom niya ang maraming tubig. Kumain ng prutas.
At sa loob ng ilang oras na wala ang gutom. Kaya ko pala, pero sa ikalimang araw, may nangyaring hindi niya inaasahan. Naglalakad siya sa village nang biglang lumapit sa kanya ang isang babae. Mga 40s. Payat, naka-jogging outfit. "Excuse me," tawag ng babae, ngumiti. "Ikaw ba si Maria?" Yung nag-post sa Facebook, tumango si Maria, kinabahan. "Oh, ako nga po." Lumapit ang babae, hinawakan ang kamay ni Maria. "Maria," sabi niya, lumuha. "Salamat. Salamat sa post mo. Dahil sa'yo, nag-start din akong mag-exercise ulit. Dahil sa'yo, napagtanto ko na kaya ko pa. At gusto ko lang sabihin, proud ako sa'yo. Sobrang proud." Napaluha si Maria, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pasasalamat. May taong nag-appreciate, may taong na-inspire. At yun ay sapat na. Pero sa ika-6 na araw, dumating ang unang malaking pagsubok. May nag-message kay Maria sa Facebook, isang lalaki, walang profile picture, fake account. "Hoy, Maria, tigilan mo na yung kaartehan mo. Kahit magpayat ka, hindi ka na babalik sa dati. Iniwan ka na ng asawa mo, move on na. Huwag kang magpapanggap na strong ka." Nabasa ni Maria ang message at para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Tama ba siya? Nagpapanggap lang ba ako? Kaya ko ba talaga ito? At sa sandaling iyon, naisip niyang tumigil. Naisip niyang sumuko. Pero may biglang pumasok sa isip niya. Ang mukha ni Sofia at Luis. Ang mga batang umaasa sa kanya. Ang mga batang gusto niyang maging proud. Hindi. Hindi ako susuko. Dahil hindi ito para sa iba. Ito para sa akin. At sa mga bata ko. At kaya nag-reply siya sa message. Salamat sa comment. Pero alam mo ba? Hindi ko ginagawa ito para bumalik sa dati. Ginagawa ko ito para maging mas mabuti pa. Para sa sarili ko. At kahit ano pang sabihin mo, patuloy akong lalaban. Kaya salamat pero no thanks sa negativity mo. At nag-block siya ng account. Sa loob ng unang buwan nawala si Maria ng 5 kilos. Hindi kalakihan pero ito ay simula. At sa loob ng buwan na yon, maraming nangyari. Una, nag-join siya sa isang online support group, Pinay Weight Loss Warriors. Doon, nakilala niya ang daan-daang babaeng katulad niya, mga nag-struggle, mga determinado, mga sumusuporta sa isa't isa. Pangalawa, nag-hire siya ng isang nutritionist, libre dahil fan ng kwento niya. At ang nutritionist na iyon ay gumawa ng customized meal plan para sa kanya, healthy, masarap, affordable. Pangatlo, natutunan niya ang isang mahalagang lesson. Ang weight loss ay hindi tungkol sa perfection. Ito ay tungkol sa progress. May mga araw na lumampas siya sa diet. May mga araw na hindi siya nag-exercise. Pero ang importante, bumalik siya kinabukasan, hindi siya sumuko. Pero ang pinakamalaking pagsubok ay dumating sa 2 buwan, isang araw, habang naglalakad si Maria sa mall kasama ang mga bata. Nakita nila si Ramon, kasama ang bagong girlfriend niya. Payat, maganda, nakaseksi na damit, nagtama ang mga mata nila sina Maria at Ramon. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Maria ang lahat, ang sakit, ang galit, ang hiya. Pero bago pa siya makaiwas, lumapit si Ramon. "Maria," bati nito, walang emosyon. "Kumusta?" Tumingin si Maria sa kanya at sa unang pagkakataon hindi siya umiyak. Hindi siya nag-breakdown. "Okay lang, Ramon," sagot niya, matatag ang boses. Nag-aayos ng sarili. Para sa mga bata, at para sa akin. Tumingin si Ramon sa katawan niya at nakita niya ang pagbabago. Hindi pa malaki pero nandoon na. At sa mga mata ni Ramon, nakita ni Maria ang isang bagay, pagdududa. "Ah," sabi ni Ramon, nag-clear ng throat. "Mabuti naman." "Sige, una na kami," at umalis sila. Naiwan si Maria, hawak ang mga kamay ng mga bata at naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pride. Hindi dahil napansin niya ako, kundi dahil hindi ako umiyak. Hindi ako nag-breakdown. Kaya ko na. At sa gabi na iyon nag-post ulit si Maria sa Facebook. Update 1 month down. 5 kilos lost. 5 kilos remaining. Pero alam ninyo ba, hindi ako focused sa numbers. Focused ako sa journey. Sa bawat araw na ginagawa ko ang tama. Sa bawat araw na lumalaban ako. At sa mga taong sumusuporta sa akin, salamat. Kayo ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. At sa loob ng ilang oras, milyon-milyong reactions ulit, milyon-milyong comments. At ang isa sa mga comments ay galing sa isang kilalang beauty queen, isang dating Miss Philippines. "Maria, I'm so proud of you. Your story inspires me. Kung kailangan mo ng tulong,
training, mentorship, anything, message me. I want to help. Nabasa ni Maria ang comment at napaluha siya, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa tuwa. May mga taong naniniwal sa akin, may mga taong gustong tulungan ako, at kaya ko ito, ngunit ang tunay na laban ay kakasimulahin pa lang. Dahil sa susunod na mga buwan, haharapin ni Maria ang mas mahihirap pang pagsubok, ang pagdududa sa sarili, ang physical pain, at ang tanong na patuloy na bumabalik. Bakit ko ba ito ginagawa? 3 buwan, 10 kilos na wala, 190 kilos na si Maria. Hindi pa rin sobrang laki ng pagbabago sa physical appearance pero ramdam na niya ang difference. Mas madali nang maglakad, mas kaunti na ang sakit sa tuhod, mas magaan ang pakiramdam. Pero ang mental battle, iyon ang pinakamahirap. Isang umaga gumising si Maria at tumingin sa salamin. Nakita niya ang sarili, payat na ang mukha, pero malaki pa rin ang katawan. At sa isip niya, bumulong ang demonyo. Ang tagal, ang hirap. At para saan? Hindi ka pa rin maganda. Hindi ka pa rin sexy. Hindi ka pa rin deserve. Umupo si Maria sa gilid ng kama, umiyak. Totoo ba? Ginagawa ko ba ito para sa wala? Pero biglang pumasok sa kwarto si Luis, ang anak niyang lalaki. Mama. Tawag nito. Ngumiti. Mama, may sasabihin ako. Ano yun, anak? Tanong ni Maria pinunasan ng luha. Mama, sabi ni Luis. Lumapit. Niyakap si Maria. Proud ako sa'yo. Kasi kahit hirap na hirap ka, patuloy ka pa ring lumalaban. At gusto ko rin maging ganyan. Maging strong. Parang mama. Napaluha si Maria. Pero ngayong, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa realization, ito ang dahilan. Ito ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Pero ang physical challenge ay lumala. Sa ika-4 na buwan, nag-start si Maria ng strength training recommended ng kanyang trainer na volunteer din na tumutulong sa kanya. Ang goal, mag-build ng muscle para mas mabilis ang metabolism. Pero ang strength training ay sobrang hirap. Bawat squat, bawat push-up, kahit modified, bawat plank, parang dumudurog ang katawan niya. May mga araw na umiyak siya habang nag-e-exercise. Umiyak dahil sa sakit, umiyak dahil sa frustration, pero hindi siya tumigil dahil naalala niya ang quote na nabasa niya online. Pain is temporary. Quitting lasts forever. At sa ika-5 buwan, may nangyaring hindi niya inaasahan. Nag-message sa kanya ang dating beauty queen na nag-comment sa post niya. Si Carla Magno, dating Miss Philippines Universe. Maria, kumusta ka na? Gusto kitang makausap. May proposal ako para sa'yo. Pwede ba tayong mag-meet? Nag-reply si Maria, kinabahan pero excited. Sige po, Miss Carla. Kailan po? At kinabukasan nag-meet sila sa isang coffee shop. Maria, simula ni Carla ngumiti. Una sa lahat, gusto kong sabihin na sobrang inspired ako sa'yo. Ang kwento mo, ang determinasyon mo, sobrang powerful. At dahil doon, may gusto akong i-propose sa'yo. Ano po yon, Miss Carla? Tanong ni Maria, nanginginig ang boses. Gusto kitang i-mentor, sagot ni Carla, determinado ang mukha. Gusto kitang gabayan sa journey mo. At sa huli, gusto kitang makita sa stage ng isang beauty pageant. Hindi dahil kailangan mong patunayan ang sarili mo, kundi dahil deserve mong ipakita sa mundo kung ano ang tunay na kagandahan, ang kagandahan na galing sa loob, ang kagandahan ng determinasyon, ng courage, natigilan si Maria. Beauty pageant? Pero Miss Carla, ang laki ko pa rin. Hindi pa ako... Maria, putol ni Carla, hinawakan ang kamay niya. Hindi tungkol sa pageant sa kung gaano kakapayat. Ito ay tungkol sa confidence, sa message, sa inspiration. At ikaw, Maria, ay isang inspiration. Kaya gusto kitang makita sa stage bilang representation ng lahat ng babaeng nag-struggle, lahat ng babaeng akala nilang hindi deserve, lahat ng babaeng lumalaban. Napaluha si Maria. Pero paano? Tanong niya. Paano ako makakapasok sa pageant? Ngumiti si Carla. May alam akong isang pageant, Miss Resilience Philippines. Ito ay para sa mga babaeng overcome ang adversity. At ikaw, Maria, ay perfect para dito. At kung papayag ka, tutulong ako sa'yo. Training, coaching, lahat. Libre. Dahil naniniwala ako sa'yo. At sa sandaling iyon, nag-decide si Maria. Sige po, Miss Carla.
Gawin natin. Sa mga sumunod na buwan, naging mas intense ang training ni Maria. Bukod sa weight loss program, nag-start na siya ng pageant training, catwalk, Q&A, stage presence, confidence building. At sa simula sobrang hirap ang catwalk, hindi siya makalakad ng tuwid. Ang heels parang torture device. Ang gown parang tent. Pero si Carla ay patient, supportive, encouraging. Maria, sabi ni Carla habang nag-eensayo sila, hindi mo kailangang maging perfect. Kailangan mo lang maging totoo. Ipakita mo kung sino ka. At yan lang ang kailangan. At sa ika-7 buwan, nawala na si Maria ng 20 kilos. 180 kilos na lang. At sa ika-8 buwan, 25 kilos. 175 kilos. At sa ika-9 na buwan, 30, 170 kilos. Unti-unti, nakikita na niya ang pagbabago. Ang mukha ay mas defined. Ang katawan ay mas maliit. Ang energy ay mas mataas. Pero ang pinaka-importante, ang confidence ay bumabalik. Pero sa ika-10 buwan, may nangyaring hindi niya inaasahan. Nag-message si Ramon. Maria, pwede ba tayong mag-usap? May kailangan akong sabihin sa'yo. Nag-hesitate si Maria. Pero sa huli, nag-reply siya. Sige. Kailan? At kinabukasan, nag-meet sila sa isang restaurant. Umupo si Ramon sa harap ni Maria at ang unang ginawa niya, tumingin sa katawan ni Maria, nanlaki ang mga mata. Maria, sabi niya halos hindi makapaniwala. Ang laki ng pagbabago mo. Ngumiti si Maria pero hindi dahil sa compliment, kundi dahil sa realization na wala na siyang nararamdaman para kay Ramon. Salamat Ramon, sagot niya, kalmado. Nag-effort ako para sa sarili ko. Yumuko si Ramon, nag-clear ng throat. Maria, simula niya nanginginig ang boses. Gusto kong mag-apologize. Para sa lahat. Para sa pagmaltrato ko sa'yo. Para sa pag-iwan ko. Para sa lahat ng masasamang sinabi ko. Alam kong late na pero gusto ko lang sabihin na na-realize ko. Ikaw ang best thing na nangyari sa buhay ko. At ako ang naging tanga na pinakawalan ka. Tumigil siya. Tumingin kay Maria. At gusto ko sanang balikan ka. Kung papayag ka. Natigilan si Maria. At sa sandaling iyon may 2 boses sa isip niya. Ang una, balikan mo siya. Kailangan mo ng asawa. Kailangan ng mga bata ng ama. Ang pangalawa, huwag. Dahil kung babalikan mo siya, ibig sabihin, tinatanggap mo na ang treatment niya sa'yo noon. At sa huli, nag-decide si Maria. Ramon, sabi niya, tumingin sa mga mata nito. Salamat sa apology at alam kong sincere ka. Pero ang sagot ko ay hindi. Napatigil si Ramon. Bakit? Dahil Ramon, paliwanag ni Maria, matatag ang boses. Nag-move on na ako. Hindi lang physically, kundi emotionally. Natutunan ko na ang worth ko. Natutunan ko na ang love ko sa sarili ko. At natutunan ko na ang totoong pagmamahal ay hindi dapat conditional. Hindi dapat based sa hitsura o timbang o kahit ano. At ikaw, Ramon, ang pagmamahal mo ay conditional. Kaya hindi na tayo compatible. Umiyak si Ramon. Maria, please. Tumayo si Maria, ngumiti. Ramon, sana maging masaya ka. At sana mahanap mo ang taong para sa'yo. Pero ako, hindi na ako yon. Kaya paalam. At lumabas siya ng restaurant. Ang puso ay puno ng kapayapaan. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Dahil sa susunod na buwan, haharapin ni Maria ang pinakamahalagang bahagi ng journey. Ang pageant mismo. At doon, makikita niya kung tunay ngang nagbago siya. O kung ang lahat ay panaginip lang. 1 taon na simula nang iniwan si Maria. At ngayon 150 kilos na lang siya, 50 kilos na wala. Halos kalahati ng dati niyang timbang. Pero ang pinaka-importante, ang confidence ay bumalik na. Ang ngiti ay tunay na. Ang buhay ay puno na ulit ng kulay. At ngayong buwan darating na ang Miss Resilience Philippines pageant. 2 linggo bago ang pageant, nag-organize si Carla ng mock pageant para matest si Maria, para ma-check kung handa na siya. Nandun ang ibang mentors, judges at mga ka-candidates ni Maria. At nang lumabas si Maria sa stage, naka-gown, naka-heels, naka-ayos, sumigaw ang lahat. Go Maria! You can do it! Ngumiti si Maria, nag-catwalk at sa dulo ng stage nag-pose. Pero habang nag-pose siya, may narinig siyang bulong mula sa isa sa mga judges.
Isang matandang babae, kilalang pageant trainer. Maganda ang progress niya, pero sa totoo lang, malaki pa rin siya. Hindi siya papasa sa normal pageant. Baka sa resilience pageant lang, kaya niyang manalo. Narinig ni Maria ang bulong na yon, at para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Totoo ba? Kahit nag-e-effort na ako, hindi pa rin ako sapat? Bumaba siya ng stage, lumapit kay Carla, at sa mga mata niya kitang-kita ang pagdududa. Miss Carla, bulong niya, nanginginig ang boses. Narinig mo ba yun? Tumango si Carla, tumingala, tumingin sa mga mata ni Maria. Maria, sabi niya, matatag pero malambot ang tinig. Totoo, malaki ka pa rin compared sa ibang kandidata. Pero alam mo ba ang difference mo sa kanila? Umiling si Maria. Ang difference mo, patuloy ni Carla, hinawakan ang mga kamay ni Maria, ay ikaw ay may kwento. Ikaw ay may journey. Ikaw ay may dahilan kung bakit ka nandito. At ang Miss Resilience Philippines ay hindi tungkol sa kung sino ang pinakaganda physically. Ito ay tungkol sa kung sino ang pinakamalakas mentally, emotionally, spiritually. At ikaw, Maria ay mas malakas kaysa kahit sino sa stage na yon. Napaluha si Maria, niyakap si Carla. Salamat po, Miss Carla, salamat sa paniniwala. Pero ang pagdududa ay hindi nawala. Kinagabihan, nang mag-isa na si Maria sa kwarto, tumingin siya sa salamin at nakita niya ang katawan niya. Mas payat na, oo, pero malaki pa rin. Hindi kagaya ng mga models. Hindi kagaya ng mga beauty queens na nakikita niya sa TV. At bumulong ang boses sa isip niya, bakit ka ba sumasali? Bakit ka ba nagpapakahirap? Sa huli hindi ka naman mananalo. Hindi ka naman sapat. Umupo si Maria sa sahig, umiyak. Pero biglang may kumatok sa pinto. Ang mga bata, sina Luis at Sofia. Mama, tawag ni Sofia, lumapit. Bakit ka umiiyak? Pinunasan ni Maria ang luha, ngumiti. Wala anak. Pagod lang si Mama. Umupo si Luis sa tabi niya, hinawakan ang kamay. Mama, sabi nito, seryoso ang muka. Alam naming nahihirapan ka. Alam naming may mga taong nagsasabi ng masasamang bagay. Pero gusto lang naming sabihin, proud na proud kami sa'yo. Dahil kahit mahirap, lumalaban ka pa rin. At kahit hindi ka manalo sa pageant, sa amin champion ka na. Napaluha ulit si Maria, pero ngayong hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagmamahal. Ito ang dahilan. Ito ang dahilan kung bakit ako lumalaban. At dumating na ang araw ng pageant. Ang venue ay isang malaking theater sa Quezon City. Libu-libong tao ang dumalo, mga fans, media, supporters. At ang 15 kandidata ay nandoon na. Lahat ay magaganda, confident, empowered. At si Maria, kandidata number 12, ay nandoon din. Naka-gown na gawa ng isang sikat na designer na nag-volunteer na gumawa para sa kanya. Nakaayos na buhok at makeup. Naka-heels na medyo comfortable na. Pero sa loob, nanginginig pa rin siya. Maria, tawag ni Carla, lumapit sa backstage. Handa ka na ba? Tumango si Maria, pero hindi siya sigurado. Miss Carla, sabi niya, mahina ang boses. Paano kung hindi ako makaperform ng maayos? Paano kung... Maria, putol ni Carla, hinawakan ang mukha niya. Tingnan mo ako. Ang tanging kailangan mong gawin ay maging ikaw. Huwag kang mag-pretend. Huwag kang mag-act, ikaw lang. Dahil ikaw, Maria de la Cruz, ay sapat na. More than sapat. Napaluha si Maria, niyakap si Carla. Salamat po. Nagsimula ang pageant. Una, ang production number. Lahat ng kandidata ay sumayaw, nag-catwalk, nag-showcase ng confidence. At si Maria kahit nahihirapan sa dance steps, ngumiti pa rin. Nag-enjoy, naging totoo. Pangalawa, ang evening gown competition. Isa-isa silang lumabas, lahat ay magaganda, elegant. At nang lumabas si Maria, nakita niya ang crowd. At para siyang hinihila ng takot. Tingnan nila ako. Tingnan nila kung gaano pa rin ako kalaki. Pero naalala niya ang sinabi ni Carla. Maging ikaw lang. At kaya nag-walk siya ng confident. Nag-smile ng tunay. At nang nag-post siya sa dulo ng stage, sumigaw ang crowd. Applause na puno ng suporta. Go Maria! Ikaw na girl. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Maria ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Pride sa sarili. Pangatlo, ang Q&A portion, ang pinakatakot ni Maria. Ang question sa kanya, Maria, ano ang pinakamahirap na decision na ginawa mo sa buhay mo? At ano ang natutunan mo doon? Huminga ng malalim si Maria, kinuha ang microphone. Ang pinakamahirap na decision na ginawa ko, simula niya, nanginginig pero determinado ang boses, ay ang desisyon na ipaglaban ang sarili ko. Noong iniwan ako ng asawa ko dahil sa timbang ko, nag-decide ako, hindi ako susuko.
Hindi ako magpapatalo sa sakit, sa hiya, sa takot. At sa journey na yon, natutunan ko ang pinaka-importanting lesson sa buhay. Tumigil siya, lumuha. Natutunan ko na ang tunay na kagandahan ay hindi galing sa labas. Ito ay galing sa loob, sa sipag, sa determinasyon, sa pagmamahal sa sarili. At natutunan ko rin na hindi tayo dapat mag-define basis sa opinion ng iba. Dapat tayo mag-define basis sa kung ano ang alam natin sa sarili natin. At alam ko, ako ay malakas. Ako ay maganda. At ako ay deserve ng respeto. Salamat po. Sumigaw ang crowd, pumalakpak ng malakas. May mga umiiyak, may mga tumatayo. At si Maria sa stage ay ngumiti. Ngiti na puno ng confidence, ng kapayapaan. Sa wakas, ang announcement ng winner and the Miss Resilience Philippines 2024 is nanginig si Maria. Hawak niya ang kamay ng kandidatang katabi niya. Kahit hindi ako manalo, okay lang. Dahil nandito ako. At iyon ay tagumpay na. Candidate number 12, Maria de la Cruz. Tumigil ang oras, sumigaw ang crowd. Umilaw ang spotlight. At si Maria hindi makapaniwala ay naglakad papunta sa center stage. Nilagyan siya ng korona, binigyan ng ramo, at nang tawagin siya para mag-victory walk, umiyak siya. Iyak na puno ng tuwa, ng pasasalamat, ng hindi mapakaling emosyon. Pero ang pinaka-emosyonal na parte ay hindi iyon. Pagkatapos ng coronation, lumapit sa stage ang host. Maria, sabi ng host, ngumiti. May special message para sa'yo. Mula sa mga taong special sa buhay mo. At sa screen lumabas ang video, sina Luis at Sofia. Mama, sabi ni Luis umiiyak, proud na proud kami sa'yo. Salamat sa pagiging hero namin. Mama, dagdag ni Sofia, mahal na mahal ka namin. At ikaw ang pinakamagandang babae sa mundo. Napasubsob si Maria sa sahig, umiyak ng malakas. At sa crowd tumayo ang lahat, pumalakpak, nagchant, Maria! 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 Ngunit ang journey ay hindi natatapos sa corona. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang bahagi ay kung ano ang gagawin mo pagkatapos. At para kay Maria, ang journey ay kakasimulahin pa lang. 3 buwan pagkatapos ng pageant, si Maria, Miss Resilience Philippines 2024, ay naging inspiration sa buong bansa. Milyon-milyong followers sa social media. Daan-daang interview requests. Libu-libong messages mula sa mga taong na-inspire ng kanyang kwento. Pero sa lahat ng iyon, ang pinakamahalagang bagay para kay Maria ay hindi ang fame, kundi ang purpose. Nag-launch siya ng isang advocacy program, Rise with Maria. Isang program na tumutulong sa mga babaeng nag-struggle sa weight, sa self-esteem, sa mental health. May free fitness sessions, nutritionist consultations, mental health counseling, at support groups. At sa loob ng 3 buwan, libu-libong babae ang nag-join. Libu-libong kwento ng transformation. Libu-libong buhay na nabago. At bawat kwento, bawat transformation, bawat ngiti, ito ang tunay na premyo para kay Maria. Pero isang araw, tumanggap siya ng email na nagulat sa kanya mula sa Miss Universe Philippines organization. Dear Maria, we have seen your journey. We have seen your transformation. And we believe that you represent the true essence of beauty, resilience, strength, and heart. We would like to invite you to compete in the Miss Universe Philippines pageant next year. We believe you have what it takes to represent our country on the international stage. Please let us know if you are interested. Best regards, Miss Universe. Philippines organization. Nabasa ni Maria ang email at napatigil siya. Miss Universe Philippines ako? Pero malaki pa rin ako, 150 kilos pa rin. Hindi ba't ang Miss Universe ay para sa perfect bodies? Pero naalala niya ang journey niya. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya, hindi tungkol sa perfect body. Tungkol sa perfect heart. At kaya, nag-reply siya. Thank you for the invitation. I would be honored to compete. Let's show the world what true beauty means. At sa mga sumunod na buwan, nag-train ulit si Maria. Mas intense, mas focused, pero ngayong hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa excitement, nawala siya ng mas maraming timbang hanggang 130 kilos. At sa 130 kilos, naramdaman niya ang pinakamalakas na estado ng katawan niya, fit, healthy, powerful, pero higit sa lahat, ang mental state niya ay nasa peak. Ang confidence ay all-time high. Ang purpose ay clear.
At dumating ang araw ng Mrs. Universe Philippines. Ang venue ay isang malaking arena, puno ng libu-libong tao. At ang kandidata, mga 30 sa lahat, ay lahat magaganda, talented, empowered. At si Maria, kandidata number 18, ay nandoon. Naka-national costume na design para sa kanya. Naka-swimsuit na proud siya isuot, naka-evening gown na akma sa kanya. At sa bawat segment, ipinakita niya ang sarili niya. Hindi yung pretend version, kundi yung totoo, yung Maria na nag-struggle, yung Maria na lumalaban, yung Maria na nag-inspire. At sa Q&A portion, ang question sa kanya, Maria, if you win Miss Universe Philippines, what message do you want to bring to the world? Ngumiti si Maria, kinuha ang microphone. If I win, simulan niya matatag ang boses, gusto kong sabihin sa mundo na ang kagandahan ay walang size, walang kulay, walang edad. Ang kagandahan ay nasa puso, sa sipag, sa determinasyon, at sa courage na ipaglaban ang sarili mo kahit sinasabi ng mundo na hindi ka sapat. Tumigil siya, lumuha. At gusto ko ring sabihin sa lahat ng babaeng nag-struggle, sa lahat ng babaeng akala nilang hindi deserve. Kayo ay deserve. Kayo ay maganda. At kayo ay sapat. Kaya huwag kayong sumuko. Dahil ang bawat hakbang, ang bawat effort, ang bawat pagsubok, lahat ng yan ay may dahilan. At sa huli makikita ninyo ang resulta. Salamat po. Sumigaw ang crowd, pumalakpak ng sobrang lakas. May mga umiiyak, may mga tumatayo, may mga nag-chant ng pangalan niya. At sa wakas, ang announcement. And the Miss Universe Philippines 2025 is, nanginig si Maria. Hawak niya ang kamay ng kandidatang katabi niya. Kahit ano pa ang resulta, proud na ako sa sarili ko. Candidate number 18, Maria de la Cruz. At sa sandaling iyon, sumabog ang arena. Umilaw ang fireworks. At si Maria, hindi makapaniwala, ay naglakad papunta sa center stage. Nilagyan siya ng corona, binigyan ng sash, at nang tawagin siya para mag-victory walk, umiyak siya. Iyak na puno ng gratitude, ng joy, ng hindi mapaliwanag na emosyon. Pero ang pinaka-emosyonal na parte ay nangyari pagkatapos ng pageant. Lumapit. Sa backstage ang isang babae. Payat, naka-casual clothes, may hawak na bouquet of flowers. Maria. Tawag ng babae, lumapit. Napalingon si Maria. At nanlaki ang mga mata niya. Ikaw. Ang babae ay si Sofia. Hindi ang anak niya, kundi ang ex-girlfriend ni Ramon. Ang babaeng naging dahilan kung bakit iniwan siya ni Ramon. Maria, sabi ni Sofia. Lumuha. Pasensya na. Pasensya kung naging parte ako ng sakit mo. Pero gusto kong sabihin na na-inspire ako sa'yo. Na dahil sa kwento mo, na-realize ko ang worth ko. At ngayong, ginagawa ko rin ang journey ko. Hindi para sa iba, kundi para sa akin. Kaya salamat. Salamat sa inspirasyon. Napaluha si Maria, niyakap si Sofia. Salamat din, bulong niya. Salamat sa courage na lumapit. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Maria ang closure, ang kapayapaan, ang forgiveness. 3 buwan pagkatapos, sumali si Maria sa Miss Universe International Competition sa Las Vegas. Hindi siya nanalo ng corona, pero nakapasok siya sa top 10. At sa Q&A portion, nang sabihin niya ang kanyang advocacy tungkol sa body positivity at resilience, sumigaw ang buong arena, standing ovation na tumagal ng 5 minuto. At pagkatapos ng competition, maraming bansa ang nag-message sa kanya. Gustong mag-invite para mag-speak, para mag-share ng story, para mag-inspire. At alam ni Maria, ito na ang tunay na purpose niya. Hindi ang manalo ng corona, kundi ang magbigay ng pag-asa. 5 taon pagkatapos, si Maria ay 35 years old na ngayon, 120 kilos, healthy, strong, confident. At ang buhay niya ay puno ng fulfillment. May sarili siyang gym at wellness center, Maria's Rise, kung saan tumutulong siya sa libu-libong babae na mag-transform hindi lang physically, kundi mentally at emotionally. Ang mga anak niya, sina Luis at Sofia, ay lumalaki ng mabuti, proud sa nanay nila, at inspired din na tumulong sa iba. At si Maria, siya ay masaya, hindi dahil sa corona, hindi dahil sa fame, kundi dahil sa purpose. At isang araw, habang nag-conduct
Siya ng free fitness session sa isang barangay. Lumapit sa kanya ang isang babae. Mga 30s, 200 kilos, umiiyak. Ma'am Maria, sabi ng babae, nanginginig ang boses. Iniwan po ako ng asawa ko dahil sa timbang ko. At ngayon, wala na akong pag-asa. Feeling ko, tapos na ang buhay ko. Lumapit si Maria, hinawakan ang kamay ng babae. Anong pangalan mo? Tanong niya. Elena po, sagot ng babae, ngumiti si Maria. Elena, pakinggan mo ako. Ang buhay mo ay hindi tapos. Ito ay simula pa lang. At ang journey mo, ang journey na mamahalin mo ang sarili mo ulit, ay magsisimula ngayon. At ako at ang lahat ng tao dito ay tutulong sa'yo. Kaya huwag kang sumuko. Kaya mo to. Dahil kung kaya ko, kaya mo rin. Umiyak si Elena, iyak na puno ng relief, ng pag-asa, at sa sandaling iyon, napagtanto ni Maria kung ano ang tunay na kahulugan ng kanyang journey. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa lahat ng Elena sa mundo. Sa lahat ng babae na iniwan, na sinaktan, na akala nilang hindi deserve. At sa kanila, ipapakita ko, deserve sila, sapat sila, at kaya nila. At sa gabi na iyon, nag-post si Maria sa social media, isang simpleng mensahe. 5 years ago, I was left by my husband because I weighed 200 kilo. Today, I am Ms. Universe Philippines. But the crown is not my achievement. My achievement is this. I learned to love myself again. I learned to fight for myself. I learned that beauty is not a size. It is a state of mind. To every woman out there who feels broken, who feels unworthy, who feels like giving up, please don't. You are beautiful. You are strong. You are enough. And your journey starts now. At sa loob ng ilang oras, milyon-milyong reactions, milyon-milyong shares, milyon-milyong messages mula sa mga babaeng inspired, encouraged, at ready na to start their own journey. Wakas. Ang tunay na corona 10 taon pagkatapos ng lahat. Si Maria ay 40 years old na. At sa gabing ito, nag-organize siya ng isang malaking event, Rice Summit, kung saan libu-libong babae ang dumalo para marinig ang mga kwento ng transformation, inspiration at hope. At sa stage bilang keynote speaker si Maria, mga kapatid, simula niya tumingin sa crowd. 10 taon na ang nakakalipas simula nang iniwan ako. At alam ninyo ba kung ano ang natutunan ko sa 10 taon na iyon? Tumigil siya, ngumiti. Natutunan ko na ang pinakamahalagang corona ay hindi yung nilalagay sa ulo mo, kundi yung nilalagay mo sa puso mo. Ang corona ng self-love, ng self-respect, ng courage. At ang koronang yun, lahat tayo ay deserve. Lahat tayo ay may karapatan. Kaya sa lahat ng babae dito, ilagay ninyo sa ulo ninyo ang koronang yon. At ipakita sa mundo kung sino kayo. Sumigaw ang crowd, pumalakpak, umiiyak. At si Maria, sa stage, ay ngumiti. Ngiti na puno ng fulfillment, ng peace, ng love. Para sa lahat ng babae na nasaktan, na iniwan, na akala nilang wala ng pag-asa. Ito ay para sa inyo. Kayo ay maganda. Kayo ay malakas. At kayo ay deserve ng pagmamahal, respeto, at happiness. Ang ending ay nakakaiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa triumph. Dahil sa wakas, ang babae na akala niya'y wala ng silbi ay naging simbolo ng pag-asa. At iyon ang tunay na corona. Salamat sa pagbasa. At tandaan, ang beauty ay walang size. Ang beauty ay nasa puso. At ikaw, kapatid, ay beautiful.